Hi mga Lods! Salamat sa mga laging sumusuporta sa channel natin. Naisip ko na magpa-raffle sa inyo para naman ganahan kayo lalo. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-comment, share, at like sa mga video na lalabas simula August 1. Pagdating ng August 30 ay pipili ako ng random video na nilabas ko sa buong August at doon ako kukuha ng 6 na mananalo. Makakakuha ng 200 Gcash ang 5 mapipili at ang isang maswerte naman ay makakakuha ng 500 Gcash. Pause nyo na lang ang video kung gusto nyong makita ng maayos ang raffle. Salamat ulit at balik na tayo sa video. Tumingin naman sa kanya ng masama ang boss at sinabi na pag nagsalita pa siya ulit ay papupuntahin din siya nito doon. Dahil sa takot ay yumuko na lang ito ng tahimik at sinunod na agad ang kanyang inuutos. Pagkabalik nito sa kanyang opisina ay nagulat ito nung nakita niya doon ang matanda. Ngumiti ito sa uncle ni Gim at sinabi na nakabalik na daw pala siya doon. Kanina pa nito napapansin na merong nangyayari sa lugar na yun kaya tinanong niya ang leader kung meron ba silang problema. Dumiretso naman agad ito sa kanyang upuan at sinabi na wala naman daw siyang dapat ikabahala doon. Meron lang daw silang maliit na problema pero madali lang naman daw itong gawa ng paraan. Tumingin ito ng kakaiba sa leader ng squad pero hindi na nito pinilit ang isyo kaya sinabi na lang nito na buti na lang daw ay hindi ito malala. Sa harap ng lugar na yun ay makikita natin na dumating na din sa wakas ang ating bida. Sinabi nito na hindi daw niya inaasahang ganun kalayo ang lugar na yun kaya mapigilan pa daw sana niya ang nangyayari kay Yeri. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na ang lahat ng tinawag nila sa kanilang tagpuan. Pagkatapos noon ay lumapit na ang isa sa kanilang leader at sinabi na nandoon na ang lahat ng kanilang elites. Dahil doon ay sinabi na sa kanila ng matanda na umalis na sila doon gamit ang kanilang secret tunnel. Naintindihan naman agad ito ni Captain Matt kaya sinabi na nito na masikip ang daanan sa tunnel kaya maglalakad sila ng 2 tao kada linya. Habang naglalakad ang mga ito paalis ay tinignan ito ng masama ng uncle ni Gim. Sinabi nito na hindi daw niya alam kung ano ang iisipin tungkol doon. Parang natatakot lang daw sila at tumatakbo habang nasa gitna ng isang laban. Sana daw ay hindi madismaya doon ang The Man. Hindi naman natuwa doon ang leader kaya sinabi nito sa matanda na wala siyang pakialam kung paano niya patakbuhin ang kanyang squad. Hindi naman alam ng uncle na nakikinig pala sa kanya ang leader ng squad na yun dahil kinakausap lang naman daw niya ang kanyang sarili. Hindi naman na siya sinagot ng boss kaya nung tumingin na ito sa harap ay tinignan na siya ng kakaiba ng uncle. Ang martial arts master daw na yun ay ang Bloody Warrior na si Sajun na kilala sa Miriam dahil kahit ang White Horse Squad ay hindi siya kinakalaban. Sikat ito sa pagiging brutal, malupit, at pagiging greedy kaya hindi daw niya alam kung bakit ito sinali ng The Man. Sa pinto, makikita natin na bigla na lang tumigil sa paglalakad ang mga elites dahil tumigil sa harap ang kanilang captain. Nanlaki ang mga mata nito dahil meron siyang nakitang kakaibang lalaki na nakatayo sa pinto. Bago pa niya ito masabi sa kanilang leader ay bigla na lang silang inatake nito ng walang paabi. Nagulat doon ang mga nasa likod kaya sumigaw agad ang mga ito ng malakas at tinanong kung ano ang nangyayari. Dahil doon ay narinig sila ng kanilang boss at ng kanyang kasama. Habang pumapasok doon si Gim ay mapapansin natin na parang kakaiba talaga ito dahil para siyang baliw na tumatawa. Tinanong nito sa mga tao na ano ang ginagawa nila doon at kung isa ba itong welcoming party para sa kanya. Nung nakita siya ng maayos ng 2 matanda ay nakilala agad nila ang vice leader ng Wind and Earth Squad. Nung nagkatinginan sila ng kanyang uncle ay binati niya ito agad at sinabi na ngayon lang daw ulit sila nagkita. Hindi naman nakasagot agad ang matanda doon dahil hindi ito makapaniwala sa ginagawa ng kanyang pamangkin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay magsasalita na dapat ito pero meron na lang bilang tumama na isang sandata sa pader. Muntik na pala nitong tamaan si Gim pero makikita natin na madali lang niya itong naiwasan. Tumingin ito sa gumawa noon at sinabi na dahil sa kaning ginawa ay muntik na nitong mahati ang katawan ng kanyang kapatid.
Hindi naman makapaniwala ang leader dahil naiwasan ng lalaking yun ang kanyang atake kaya mabilis na lang nitong binawi ang kanyang sandata. Habang pinapanood ang galaw ng kanyang pamangkin ay inisip ng matanda na parang pamilyar ang mga kilos nito. Parehas na parehas daw ito sa kilos ng kanyang namatay na pamangkin na kapatid ni Gim. Bigla naman na itong nagsalita at sinabi na tama daw ang ginagawa ng leader dahil sayang lang daw ang kanyang buhay kung tatakbo lamang siya at hindi lalaban. Hindi naman natuwa si Sejun sa sinabi ng binata kaya naghanda na ulit ito para umatake. Pero, bago pa niya magawa yon ay naunahan na siya ni Gim. Makikita natin na nahiwa ang katawan ng lahat ng naabot ng kanyang atake nang hindi nila napapansin. Nung napagtanto na ng lahat ang nangyayari ay doon na nila napansin na hindi basta-bastang kalaban ang binatang yon. Kaya, bigla na lang silang nagkagulo at ang kanyang uncle pa ang unang tumakbo. Dahil hindi pa rin ito sapat sa binata ay walang awa nitong pinatay ang lahat ng nasa harap niya. Sa isang mabilis na iglap lamang ay naubos na nito ang lahat ng nasa lugar na yun kaya pumunta ito sa dulo para tignan kung saan pumunta ang mga nakatakas. Habang tumatakbo sa baba ay sinasabi ng mga lalaki na hindi nila alam kung saan nanggaling ang monster na yun pero bigla na lang daw siyang lumabas at nagwala. Nakita naman agad ni Gim ang kanyang uncle pero hindi na muna niya ito sinundan. Inisip lang nito na hindi pa rin pala siya nagbabago dahil ganun pa rin ang kanyang ugali simula nung huli siya nitong nakita. Tumingin ito sandali sa langit at tinanong kung kailan kaya siya makakakita ng isang warrior na makakalaban sa kanya at kaya siyang sabayan. Masyado na daw kasi itong boring kaya sinabi nito na pinanganak na lang daw sana siya nung panahon ng Absolute One para nakita niya kung sino sa kanila ang mas malakas. Sa ibang parte ng lugar na yun ay makikita natin na nakapasok na sa loob ng kanilang headquarters ang ating bida. Napansin agad siya ng mga kakaibang nilalang doon kaya mabilis siyang pinalibutan ng mga ito. Inisip niya na wala naman siyang magagawa doon kaya kailangan na niyang labanan ang mga ito. Naghanda na ito para sa kanyang skill at sinabi na pasensya na lang daw sila sa kanyang gagawin. Nung malapit na sa kanya ang mga kalaban ay ginamit na nito ang kanyang skill na Wind Destroyer. Dahil doon ay bigla na lang lumiwanag sandali at pagkatapos noon ay nagkaroon na ng napakalakas na pagsabog. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay naramdaman ang lakas nito sa buong Yellowstone Village. Siyempre, dahil malakas na martial artist si Gim o kung sino man ito ay naramdaman agad niya ang skill ng ating bida. Pagkatapos noon ay makikita natin na nagtalsika na ang lahat ng kakaibang nilalang na sumugod sa kanya. Sinabi sa kanila ni Gang na hindi yun sapat para mamatay sila dahil isa lamang itong skill para hindi sila makakilos. Kaya, kumalma lang daw muna sila doon habang hindi pa niya nakikita si Yeri at natitigil ang kaguluhang ito. Naramdaman naman agad ng multo sa tabi ni Yeri ang nangyari kaya inisip nito na nandoon na ang tabachoy na yun. Kilala na nito ang ating bida dahil sa tuwing nangyayari yun kay Yeri ay siya lagi ang tumutulong sa kanya. Dahil sa lakas ng ginawa ni Gang ay nagising na din ang babae at nananaginip siguro ito dahil tinawag niya ang kanyang nanay. Unti-unti na itong tumayo kaya umalis na din agad doon ang multo. Kahit na nanghihina pa ay naglakad na ito dahil inisip niya na hinahanap na talaga siya sa kanila. Natigil naman agad ito sa paglalakad dahil napansin niya na parang pamilyar ang bagay na nakita niya sa lapag. Nung kinuha niya ito ay nagulat siya dahil iyon ang kanyang talisman na ginawa para sa kanya ni Rakshasa at sira-sira pa ito. Dahil medyo nahimasmasan siya sa dahil doon ay naramdaman agad niya ang multo sa kwartong iyon. Pero, nung tumingin ito sa kanyang likod ay huli na ang lahat dahil nakatakas na ito habang tumatawa. Alam ni Yeri kung ano ang pwedeng mangyari doon kaya mabilis agad itong tumakbo palabas ng lugar na iyon. Pagkalabas nito sa pinagkulungan sa kanya ay nakita agad ni Yeri ang kaguluhan doon. Hindi na siya kailangan mag-isip pa ng malalim dahil alam niya na ang multong iyon ang may kasalanan noon. Bumalik naman na kay Gim ang storya pagkatapos nitong maramdaman ang ginawa ng ating bida. Pamilyar sa kanya ang skill na yun pero inisip niya na imposibleng yun nga talaga yun.
Natigil naman agad siya sa kanyang iniisip nung nakita niya ang mga taong tumatakbo palayo sa lugar na yun. Napangiti na naman ito ng masama at sinabi na para daw silang mga ipis. Dahil hindi pa rin siya nakukuntento sa kanyang mga ginawa ay tumalon na ito papunta sa kanila. Sa baba, habang tumatakbo ang kanyang uncle ay iniisip nito na paano ito nangyayari. Kahit paano daw niya ito tignan ay hinding-hindi ito magagawa ng kanyang pamangkin na si Dugim. Napalingon ito sa kanyang likod dahil naramdaman niya na nandoon na naman ang lalaking yun. Walang hirap lang nitong pinapatay ang kanyang mga nakikita ng parang mga insekto. Dahil doon ay tumigil at sumigaw ang kanyang uncle para sabihin sa kanyang mga kasama na gawin nila ang lahat para pigilan ang lalaking iyon. Narinig naman ito ni Gim kaya sinabi nito na ituloy lang nila yon dahil ito daw ang kanyang gusto. Habang nakikipaglaban ay inisip ng kanyang uncle na sigurado na daw talaga siya na hindi yun si Dogim na kilala niya. Natigil ito sa kanyang iniisip nung bigla na lang siyang inatake nito pero makikita natin na naharang naman niya ang kanyang sandata. Doon na nito kinausap ang binata at sinabing nahuli na siya nito. Pero, kilala daw niya ang kakaiba at brutal na spearmanship na yun dahil doon sikat ang kanyang patay na kapatid na si Hill. Hindi naman na ito nagpalusot kaya inamin agad nito sa kanyang uncle na siya nga si Hill. Ang kanyang pamangkin na nilason niya hanggang sa mamatay. Pagkasabi niya noon ay nilakasan nito ang kanyang atake kaya napatalsik nito ang matanda sa malayo. Pagkatapos noon ay paulit-ulit na nitong inatake ang kanyang uncle na para bang pinaglalaroan nito. Sa isang mabilis na hiwa ay tinamaan nito ang kanyang mata kaya napapikit agad ito ng dahil sa sakit. Kaya, pagdating nila sa bandang hagdanan ay nahulog ito patalikod. Habang bumababa ng dahan-dahan ay sinabi sa kanya ng kanyang pamangkin na huwag siyang majinarte sa maliit na sugat na yon dahil walang pag-aalinlangan nga daw siya nitong nilason. Hindi naman na napigilan ng kanyang uncle ang kanyang mga emosyon kaya bigla na lang itong tumawa. Kaya daw siya nito pinatay dati ay siya kasi ang anak ng Steel Lion na si Dogam at inisip niya na baka maging kasing lakas nito ang kanyang tatay. Hindi na rin daw pala niya kailangang sirain ang Wind and Earth Squad dahil sira naman pala ang ulo ng susunod na leader nito kaya siya na daw mismo ang sisira dito sa future. Dahil parang sumusuko na ang kanyang uncle ay sinabi sa kanya ni Hill na huwag na siyang magsalita. 10 taon daw niyang hinintay ang paghihiganting iyon kaya kailangan daw nitong ipakita sa kanya ang kanyang lakas. Kalmado naman nitong sinabi na hindi na siya lalaban sa binata. Tinaksil daw siya nito at ang kanilang squad kaya wag na daw siyang mag-alinlangan pa. Tinaas naman na nito ang kanyang sandata at sinabi sa matanda na hindi talaga siya magdadalawang isip sa kanyang gagawin. Pero, bago pa niya ito magawa ay merong babaeng nagpahinto sa kanya sa gilid. Narinig naman agad ito ng ating bida sa malayo kaya tumingin ito sa direksyon ng boses ni Yeri. Nung nakita niya ito ay ngumiti ito ng malaki at sinabi na nakita na rin niya ito sa wakas. Dahil sa nangyari ay ginamit agad ng kanyang uncle ang pagkakataong yun para tumakas. Pero, sinabi naman sa kanya ng binata na hindi daw siya nito patatekasan kahit anong takbo pa ang kanyang gawin. Bago ito kumilos ulit ay pinatigil na naman siya ni Yeri sa kanyang gagawin. Narinig daw niya na tinawag niya ang matandang iyon ng uncle kaya tinanong nito kung bakit gusto niya itong patayin kahit ayaw nitong lumaban sa kanya. Dahil wala ito sa kanyang sarili ay hindi nito nakilala ang babae kaya inatake niya agad ito ng harap-harapan. Pero, bago ito tumama kay Yeri ay tumingin muna ito sa mata ng lalaki sinabi nito sa kanya na masama pala siyang tao. Pinakita dito na naputol ng siraulong iyon ang kanyang leeg at tumalsik agad ang napakaraming dugo doon. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari dahil bigla na lang itong kumilos ng kakaiba papunta sa kanya. Unti-unti siyang nilamon ng dugo hanggang sa napansin na lang niya na parang nalulunod na siya sa isang karagatan. Tumingin ito sa gumawa noon at nung nakita niya na meron na naman itong ulo ay tinanong nito sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari. Habang nakatingin naman sa kanya si Yeri ay inisip nito na kakaiba ang lalaking iyon dahil siya pa rin ang nakilala niya kaninang umaga pero parang ibang tao daw ito sa loob.
Lalo itong nagtaka nung napansin niya na hindi naman ito kagagawa ng isang multo dahil wala daw siyang nararamdaman sa katawan nito. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kaya habang hindi pa daw niya alam ang gagawin ay ikukulong na muna niya ito sa skill na yon. Nagulat naman ito nung narinig niya ang boses ng ating bida na tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya, tumingin agad ito sa direksyong yon dahil ang akala nito ay naririnig lang niya ito at hindi totoo. Nung nakita ni Gang na tumingin na rin sa kanya ang babae ay masaya nitong sinabi na nandoon na din siya sa wakas. Kaso, dahil nawala sa focus si Yeri ay nakawala na din agad sa kanyang skill ang binata. Habang nahihirapang huminga si Hill ay inisip nito kung hallucination skill ba ang nangyaring iyon. Tumingin ito ng masama sa babae at inisip na kailan naman kaya niya ito isang ginawa dahil hindi niya ito napansing nag-umpisa. Habang hindi pa ito nakatingin sa kanya ay inisip nito na yun na ang kanyang pagkakataon para mapatay ang babaeng iyon. Napansin naman agad ni Gang ang bloodlust ng lalaki sa harap ni Yeri kaya mabilis itong pumunta sa kanilang gitna. Nung napansin na nito ang nangyayari ay huli na ang lahat dahil nasa leeg na niya ang sandata ng siraulo. Pero, hindi naman ito natuloy dahil madali lang itong napigilan ng ating bida. Nagulat doon si Hill pero tumingin lang ng masama sa kanya si Gang. Sa isang iglap lang ay napunta agad ang ating bida sa harap ng siraulo para atakihin ito ng malapitan. Pero, napansin naman agad ito ni Yeri kaya malakas nitong sinabi kay Gang na tumigil agad siya. Dahil sa galit ay hindi ito pinigilan ng ating bida pero hindi rin niya ito nilakasan ng sobra. Pangtapos noon ay lumingon agad ito kay Yeri at tinanong kung meron ba siyang sinabi. Alam naman daw niya na narinig nito ang kanyang sinabi pero dahil wala naman na siyang magagawa ay tinanong na lang nito kung buhay pa ba ang lalaking yun. Nung sinabi ng ating bida na hindi naman niya nilakasan ang kanyang tulak ay sinabi sa kanya ni Yeri na hindi naman kaya ng halos lahat ng tao ang hindi niya malakas na atake. Meron pa sana itong sasabihin pero bigla na lamang itong napatingin sa kanyang likod. Hindi daw pala ito nagsisinungaling dahil mukhang ayos naman ang kalagayan ng kanyang inatake. Nagulat naman doon ang ating bida dahil kahit hindi niya ito masyadong nilakasan ay hindi pa rin daw dapat ito nakakatayo. Pagkatingin nito sa kanyang likod ay hindi ito inaasahan ni Gang dahil nandoon na ang siraulo at nakabuelo na ito para umatake. Agad nitong inatake ang ating bida at si Yeri pero mabilis namang nitong nabuhat ang kanyang kasama para makaiwas. Pagkatapos nitong umatake ay bumalik na sila sa lapag pero pagkatapak dito ni Gang ay bigla na lang itong nasira. Dahil wala naman silang tatapakan ay wala nang nagawa ang mga ito kundi ang mahulog doon. Habang nangyayari ito ay seryoso lang nakatingin sa kanila ang siraulo. Sinabi nito na isa daw yung unique skill ng Spearmanship na Gust and Lightning skill. Iyon daw ang kanilang napala dahil sa kanilang pangingialam sa kanya. Dahil inisip nito na patay na ang dalawang yun ay tumingin na ulit ito sa buong village para hanapin ang kanyang target. Nung nakita nito ang kanyang uncle ay ngumiti ito at sinabi na hanggang doon lang pala ang kanyang inabot. Kaya, naglakad na ito paarap dahil tatalo na sana ito papunta sa direksyong iyon. Pero, bigla naman itong napahinto dahil meron siyang naramdaman sa kanyang gilid. Nakita kasi nito na merong gumagalaw na bato kung saan nalaglag ang dalawa. Makalipas lamang ang ilang sandali ay tumayo na doon ang ating bida at inalalayan si Yeri habang tinatanong kung ayos lang ba siya. Nung sinabi nito na parang natapilok daw siya ay sinabi muna sa kanya ni Gang na doon muna siya at hintayin na lang siya nitong bumalik doon. Alam naman ni Yeri na wala sa mood ang ating bida kaya pinaalala nito sa kanya na kumalma at huwag patayin ang kanyang kalaban. Naintindihan naman ito ni Gang kaya habang nakatingin ng masama kay Hill ay sinabi nito na pwede niyang gawin ang lahat sa kanya basta hindi lang niya ito papatayin.